Ito ang karaniwang pangarap natin. Tama po ba? Ito ang dahilan kung ba tayo nag-aral. At yung mga anak nyo, bakit nag-aaral? Kasi gusto nyo ng pangarap. Pag nagtrabaho yan, after 40 years, pag nag-retire po yan, wala rin pera, walang ipon. Sino nakakakuha nito? Empleyado, negosyante. Na-realize ko yan eh. Ba't ako nakikipagsiksika sa employment? Wala naman sa employment lahat yan. Maliban na lang kung vice president ka. Ilan lang naman yun. Ilan lang. Even manager ng bangko. Hirap-hirap kunin yan. Hirap kaputin na yung buhok bago nakuha. Dito, kinukuha lang yan ng 20 years old. Kinukuha lang yan ng bata dito. Ang daming bata dito, milyonaryo. Opportunity kasi guys. Financial freedom, time freedom. May mga nasa abroad. May pera, pero walang oras. Yung anak lumaki sa picture, lumaki sa video call. Ang cute ng anak. Ano yung anak ko? Bakit cute yun? May umahabol. Nahabol ng isa. Dalawa na anak ko. Isa lang ginawa ko Tapos nung nakita mo, kamukha ni kumpare. Ito ba yan? Ito ba yung mga istorya na yan? Abroad eh. Alam mo na, nag-abroad. Sira buhay eh. Okay? Financial freedom. May pera ka, wala kang oras. May oras ka, wala ka namang pera. O yung kapitbahay namin, may oras yun. Ang haba ng oras, tambay. O pre, kapunta, pasok na. Ingat ha. Pagdating ng gabi, dumating. Pare, kamusta traffic? Kamusta trabaho? Ayos ha. Tara, tagay mo na, tagay. Tambay yun. May oras, pero walang pera. Ito matindi. Yung tambay, walang utang. Yung nagtatrabaho, may utang. Ano pre, parang lumok na lumok ka. Pre, dami kong utang eh. Credit card, pati sa may online loan, nag-may loan din ako, tinatawagan ako eh. Walang utang yung tambay, yung nagtatrabaho, ang daming utang. Nangyayari hindi. Ngayon, saan mo kukunin pangarap mo? 40 years employment, traditional business, franchising, kailangan mo ng big capital, OFW, politics, malit lang sa politics, ang malaki dyan, kurakot lang. Artista o vlogger, o live good. Guys, hindi mo na kailangan mag-isip, madaling alamin kung saan kaya yaman. Tingnan to. Sa kaya yaman, 40 years, at the age of 20 magtatrabaho ka, at the age of 60 mag-retire ka. Mandatory retirement. Ang tanong, after 40 years, may natira? May naipon? May nagundar? Wala. Aasahan mo lang SSS lamang. Pero nabuhay ka. Ang good news, nabuhay ka. Ang tanong, ikaw ba ay nabubuhay lamang para sa kasalukuyan? Paano pag nag-retire ka? What is life after retirement pag wala kang pera? Nakakita na kayo ng mga nag-retire pero walang pera? Nangihingi ng pera sa mga anak? Nanlilimos sa mga anak? Nag-retire, walang pera, walang ipon, walang punggan. Pupunta sa barangay, 1.5 ang sweldo sa barangay. Yung matanda sa amin, naiiyak na lang ako. Bakit? Asan ang mga anak ko? Wala na, may kanya-kanya ng pamilya. Saan kumuha ng pagkain? Dito sa barangay, nakikikain. Pag empleyado, hirap magbigay. Bakit? Pamasahe pa lang papunta ng Makati, ubus na yung pera. Budget pa sa bahay, anak pa niya. Kulang na yan. Paano pa magbibigay sa magulang yan? Yung magulang may maintenance na. Sa'yo muna si nanay. Sa'yo muna si tatay. Bakit? Pinagtatabuyan na yung mga matatanda. Bakit? Walang pang bayad sa gamot. Wala akong pambili ng gamot yan. Sa'yo na. Ngayon, huwag ka mag-alala. Hindi pa mangyayari sa'yo yun. Ngayon, in the future pa yun. Ang tanong, kailan mo paghahandaan? Ngayon o in the future? If you want to prepare your future today, not in the future. English yun, ba? Okay. Hindi ko linya yan. Lahat ng bagay, nalilinya. Yung trabaho mo, hindi mo linya. Inaral mo lang yan, kaya mo naging linya. Linyahin mo to. Hindi ako magaling. Walang nagsimula na magaling ka agad. Ang kailangan mo lang magsimula para maging magaling. Mahihain ako. Lahat ng kaibigan mong mahihain, isama mo dito. Tapos yung mahihain na yon, lahat ng kakilala nilang mahihain, isama niya dito.
Nakabuo ng network, 2,500, lahat kayo mahihiyain. Diamond ka, pero mahihiyain kayo lahat. Buwan nyo? Hindi mo kailangan maging makapal mukha. Ang mahalaga, sumali ka, pumuesto ka. Yun lang. Wala akong pera. Pag wala kang pera ngayon, may problema tayo dyan. Ilang taon ka na nabubuhay, wala ka pang pera. 5 years ago, kung ano decision mo 5 years ago, yun ang resulta mo ngayon. Ngayon, yung resulta mo ngayon, wala kang pera. Ibig sabihin, mali ang decision mo. Ngayon, pag hindi ka nag-desisyon ng tama today, 5 years from now, you end up the same problem. Pera pa rin. Kasi, if you always do what you've always done, you will always get what you've always got. Minimorize pa yan. Meron yan. Ganda yan eh. Maganda daw yan. Sabi. Maganda sa tenga eh. Kung ano yung ginagawa mo, patuloy mo makukuha yung ginagawa mo dyan. At hindi mo mabaguhin, patuloy mo rin makukuha kung ano yung nakukuha mo. Kung hindi ka nakakaipon dyan, huwag mong baguhin, after 5 years, wala ka pa rin ipon. Kung hindi mo nakuha pangalan pa for the past 5 years, ibig sabihin, mali yung landas na tinatahak mo. Dagdagan mo, baguhin mo. Today, baguhin mo. Why should you decide now, 5 years from now, iba na buhay mo. 2 years ago, nagdesisyon lang ako na sumali. Pwede ko naman sabihin, wag na, niloloko lang ako ng leave ko na yan. Hindi totoo yan. Hindi ko naman kilala yung nag-invite sa akin. Mamaya, iskamin ako nun. Magtingga na lang ako ng tubig. Kung gano'n ang mindset ko, malamang hindi ako sumali. Malamang, makikita mo ako sa kalsada, nagtitinda pa rin. One single decision can change your life.